Hello mga master. Ngayon susubukan nating i-upgrade yung firmware version ng S20 Ultra natin para ma-fix yung widescreen issue. Malamang nagtataka kayo kung paano ko na-upgrade to kasi nga widescreen, hindi ko nakikita, wala akong makikita. Tsaka kung makikita nyo ngayon, nag-detect siya sa computer. Yung ginawa ko dito mga master, nag-steady lang ako ng volume up tsaka volume down, tapos sinaksak ko yung USB to C niya na data cable from laptop to cellphone, tsaka naka-ready na yung Odin ko, naka-ready na yung firmware na gagamitin ko para sa upgrade. Huwag nating pansinin yung display, isipin na natin na yung steps para makapasok ka sa download mode. Kailangan mo yun, steady hold mo yung volume up tsaka volume down, sabay saksak ng data cable. Tapos para makatuloyan ka makapasok sa download mode niya is isang press lang ng volume up. Tapos pag nakita nyo na ayun lumabas halimbawa COM7, ibig sabihin na-detect po yung S20 Ultra natin ng Odin. Yung Odin po, ito po yung flash tool na ginagamit ko ngayon para i-flash po yung firmware niya sa pinaka-latest version. Yan. Tingnan po natin yung mangyayari. Tingnan nyo po, widescreen talaga siya. Medyo pinas forward ko na po yung yung video dito para hindi masyadong magtagal. Ayan, patapusin na po natin mga master. Diyan po natin makikita yung magic. Ayun, pass. Ayun. Kung nakikita nyo po mga master, nawala po yung widescreen. Pero yun nga lang, hindi po nawala yung green line niya sa gitna. Nangyari po dito is in-upgrade lang po natin, tapos bigla pong nawala yung yung widescreen issue niya. Kaya tingin ko po yung mga sira po ng S20 Ultra natin, para sa akin lang po hindi po hardware or LCD talaga yung mga widescreen issue. Tingin ko po conflict lang po ata sa firmware niya, tsaka conflict ng firmware niya tsaka hardware niya. Hindi po ako sigurado kasi hindi naman po ako professional technician. Mahilig lang talaga akong mga likot, mahilig lang talaga akong mag-explore, mag-try ng mag-ayos ng mga bagay-bagay. Kaya yun, naisip ko to, yung sinubukan ko. Actually, successful naman na nawala yung widescreen issues niya, pero sa akin kasi napapansin ko bumabalik siya pag nag-iinit yung cellphone ko. Siguro meron talagang tingin ko may paraan talaga or may software talaga o may firmware talaga na makakapagpa-steady ng fix nito. Odin po pala yung ginamit ko, tapos yung firmware na ginamit ko, yan, tinanggal ko na po yung yung USB niya para yung para mag-normal na siya na pag-reboot mula sa pagka-reset tsaka pagka-upgrade. Odin po yung ginamit ko na flash tool na sa lahat ng mga tech dyan. Hindi ko naman siguro kailangan i-explain na alam niyo na to, kabisado niyo na to. Ito lang talaga yung ginawa ko. Pero possible, sinasabi ko possible pa rin na bumalik yung sa akin kasi paminsan bumabalik-balik pero mas okay na din, at least nagagamit ko yung cellphone ko kaysa hindi, kaysa wala na talaga, di ba? O ipa-repair man natin, gagastos ka ng 10 to 15,000 para ipa-repair yung LCD mo, tapos babalik lang din yung issue, o ibibenta mo na lang sa mas murang halaga. Yun.
at least dito kahit papaano magagamit pa natin, mapapakinabangan pa natin kahit na gawin lang natin secondary phone, yung ganun. Antayan na natin, magbubuto, papasok to sa papasok talaga to. Nagawa kasi to nung time na na-record ko to, hindi ko kasi alam kung gagana o hindi, kaya na-record ko lang. Ayun, gumana. In-upgrade ko talaga sa pinaka-latest version. Siya nga pala mga master, if gusto nyo po, bala ko din gumawa talaga ng pag-flash mula sa simula, lahat ng firmware na ginamit ko, tsaka yung mga iba pang tutorials na experience ko sa pag-flash ng mga stock firmware, pwede ko din namang i-share. Gagawa na lang po siguro ako ng second video para doon. Sa ngayon, sana po kung nakatulong sa inyo, kung nagustuhan nyo po yung simple tutorial na ito, is paki-subscribe na lang po para po updated din po kayo sa mga videos na i-upload ko. Tapos paki-follow na lang po lahat ng mga links na nilagay ko po sa description. Yan po yung mga page na minamanage ko, yung page talaga na akin, tsaka yung mga ibang page na under sa akin. Sana po supportahan nyo po ako, paki-follow and share na lang po ng mga page ko, tsaka paki-subscribe, like and share na lang din po ng YouTube channel ko. Ito po yung kauna-unahang video na gagawin ko sa YouTube channel ko. Sana po nakatulong sa inyo. Pakilagay na lang po sa comment section kung may mga tanong kayo. Pag nagkaroon po ako ng panahon, i-upload ko po yung OS na ginamit ko. Lahat po ng software na ginamit ko dito, i-upload ko po. Tsaka gawan ko po ng full or complete tutorial.